Ipinanukala ng isang eksperto na makakatulong sa pagresolba sa nakaambang power crisis ang pagbibigay ng palaging update sa publiko ukol sa lagay ng supply ng kuryente. Ayon dito, kung may sapat na impormasyon ang ating mga kababayan, mas mapapaalalahanan silang magtipid sa kuryente. Ang ulat mula kay Ria Fernandez. Kailangan ng pamahalaan na makapagreserba ng 600 megawatts upang maiwasan ang nakaambang krisis sa kuryente ngayong taon. Ngunit sa kabilang dulo, nangangahulugan ito ng malawakang brownout sa bansa. Isa sa mga hakbang ng pamahalaan upang tugunan ng naturang problema ay ang Interruptible Load Program o ILP. Pero pinagdedebatihan ngayon ng mga mambabatas kung ang gobyerno o ang mga consumer nga ba ang dapat sumalo sa 450 milyong pisong ipambabayad sa mga power distributor na magpupuno sa kulang na reserba. Pero para sa electrical engineer at author ng librong Crossing Over the Energy Transition to Renewable Electricity na si Roberto Verzola, hindi naman kinakailangan gumastos ng ganoong kalaking halaga para maresolba ang krisis sa kuryente. Nakikita niyang mainam na paraan ang regular na pagpapabroadcast ng pamahalaan sa media sa graph ng load curve ng kuryente gaya ng sa ulat panahon. Sa pamamagitan nito, maiiwasan ang brownout dahil mababantayan ng publiko ang konsumo ng kuryente sa buong bansa. Once it hits the supply line, then we have a brownout somewhere. No? But if people can see it coming, and they can do something about it, very simple, turn off some lights. Di ba? It's very simple, just turn off some loads, some non-essential loads. And if everyone does it, no one need make any sacrifice about having a brownout. We don't have to spend the 450 million. That is totally unnecessary if we do this very simple method. Dagdag pa ni Verzola, kayang-kayang makapagreserba ng 600 megawatts sa isang araw kung ang bawat Pilipino ay magpapatay ng gamit na kumukonsumo ng 40 watts o mahigit pa tulad ng incandescent bulb, TV at electric fan. Nakikita namang long-term solution ni Verzola ang paggamit ng pamahalaan ng renewable energy imbes na mga coal plant. It will be quite hard, very challenging, but it will still be better than living with being locked in to a technology that is dirty, expensive, causing all kinds of environmental and health problems. Ilan sa mga halimbawa ng renewable energy ang solar, wind, biomass, hydro at geothermal. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.